Hi mga kapromag TV. Ngayon ay ituturo ko naman sa inyo ang mga most common questions or frequently asked questions. Okay, kamukha lang, can your profile be edited? Marami nagtatanong yan. Marami nagkamali ng number, nagkamali ng address, nagkamali ng cellphone number and email. Okay, malalaman natin yan, sasagutin natin. At kailan natin dapat palitan yung ating profile. When to edit your profile. And the next is how to download the Mandabox registration, including yung card mo. Kasi once na nakapag-register ka sa Mandabox, to follow na yun, dito rin manggagaling yung ating lahat ng information plus the vaccination card. Kaya importanteng meron kayo nito. Okay? So how to register your household member. Yung mga kasama nyo sa bahay, anak nyo, asawa nyo, lahat ang nasa bahay kung paano nyo sila isasama sa inyong registration. Okay? And then, kailangan meron ka ring download ng QR code. Kasi from the QR code, dyan din manggagaling yung inyong vaccination card. Okay? So, we will answer all the common questions. Yun yung FAQ. At gusto ko rin magpasalamat sa ating mga nag-comment. Actually, ilan lang yan. Ilan lang sila. And hindi ko na sila kayang ilagay lahat dito dahil hindi kakasya sa screen nila. Anyway, kung hindi man napasama ang inyong comment dito, I'm sure meron tayong reply doon. So, I recommend don't skip. Kasi from time to time, may mga binabanggit ako mga special notes and special messages or examples in between ng mga topics. Kasi doon ko lang siya naaalala. And at the same time, ma-notify na rin kayo kung ano yung mga ibang importanteng bagay. And watch until the end dahil I mentioned all the important highlights. Summary, saka yung bakit wala pang tawag, matagal na ako nag-register, tatawag pa ba or matatawagan pa ba ako. Well, doon ko lahat babanggitin yan sa huli. Okay, nandito tayo ngayon sa ating main website ng Mandabox. Remember, nung una tayong nag-register dito, lahat tayo ay karamihan nag-register dito. At ito ang nakita natin na screen. Pareho naman yun sa computer, saka yun sa cellphone. Halos magkamukha siya. Although, mas maliit yun sa cellphone. Okay? Pero hindi rin lalayo. So, kaya dito ko siya pinapakita sa computer dahil mas discrete to. Mas maraming function. Saka sa isang screen, nandun na lahat. Okay, hindi ka mukha sa cellphone, biyak-biyak siya, kapra-kapraso, kaya medyo mahirap i-explain. Okay, so, natatandaan nyo to, dito tayo nag-register sa pre-register here. Okay, so, pisahan na natin yung question number 1. Okay, tandaan nyo ito yung website na pinasok natin noon, yung egapsonline.com. Okay, so, punta tayo sa ating question number 1. Saan ba tayo? Yan. Okay, can your profile be edited? The answer is yes and no. Pareho. Okay, so, bakit? So, papaliwanag ko sa inyo yan. Punta ulit tayo sa ating main website. Tandaan nyo rin nung right after nung mag-register kayo at natapos na ang inyong registration ay nakatanggap kayo ng ganitong message, right? Tandaan nyo yan? So, yan ang pinaka-importante. Okay, lalo kung hindi nyo siya nabasa. Okay? O, ipapaliwanag ko ulit sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano nangyari yun. Okay, kasi marami pa rin tayong mga questions hanggang ngayon. Siguro hindi nila napansin. Although, masyado siyang maliit. Masyado maliit yung mga fonts. Hindi siya readable para sa lahat. Especially yung mga nakasalamin na dyan. And some people are really not aware of this. Ngayon, i-recall ko lang sa inyo kung ano ang tamang situation natin ngayon. Okay, so, minsan kasi pag nakita mo na yung registration successful, okay na, that's it, tapos na. But no, you have to read everything kasi nandito lahat ng information. Okay, so nakasabi dito in red highlight color. Okay, nakita niyan? Within 24 hours. So, pwede natin siyang i-edit within 24 hours. Now, pag lumampas na yung 24 hours, that's it. Hindi nyo na siya pwedeng baguhin. Okay, so the answer is yes and no.
Okay, so within 24 hours, take note, hanggang doon ka lang. Okay, paano naman natin siya i-edit ang ating information? So, assuming within 24 hours, hindi pa siya expire, no? So, ang sabi dito is you can view, edit your profile doon sa search registration button located at the home page. Okay, so dito natin siya i-edit. Okay, punta ngayon tayo sa main page ng Mandabox ulit. Yan, okay? Ito yung sinasabi niya na search registration. Okay, so i-click natin to. At, yan, magsisilbi siyang scanner. Okay, so anong gagamitin niyo? Front camera or back camera? So, assuming ito yung cellphone. So, bali, dalawang cellphone ang gagamitin niyo kung kayo ay nasa cellphone lang. Okay, since na nasa computer ako, itong aking PC ay lumalabas na isang cellphone at yung isang cellphone ko. So, paano yun? Yung isa ay scanner, yung isa ay yung i-scan. Walang pinagkaiba yan dun sa pag pumasok ka ng mall, di ba yung mga gwardiya may hawak na scanner. At yung pinapakita mo ay yun yung i-scan. So, ganun din to, pareho-pareho. Okay, so yung isang i-scan. So, ito lumalabas na scanner. At yung cellphone natin na may lamang QR code, yun yung i-scan. So, ang gagawin nyo lang, kukunin nyo yung cellphone nyo, ilalabas nyo yung QR code, and then itatapat nyo lang dito para makuha niya yung inyong registration. Okay? Malinaw? Kung di naintindihan, comment nyo lang sa baba. Okay? Medyo complicated siya. So, dalawang cellphone or PC and a cellphone. Para isang scanner, isang i-scan. Okay? Pagtatapatin niya lang, and then automatic niya nang ibibigay sa iyo yung information. Details, at hindi nyo na inabot yung 24-hour period, grace period na pwede niyo siyang palitan. Don't worry, wala namang problema yan eh. As long as na yung email nyo ay tama at natatanggap nyo ang lahat ng information. Okay, kamukha nito, nasa email to. Matagal ko na to na in-apply, and then nirecall ko lang ulit dahil marami pang questions na mga dumadating. Okay, so going forward to the next question, how to download Mandabox registration. Okay, nandun din yan sa ating main screen nung una tayong nag-apply. Ayan o, kalagay dito, download. Okay, so yan yung ating QR code nung tayo ay nag-register sa Mandabox. Yan, okay? So, pag kilig itong araw na to na pababa, yan yung download at masasave na sa inyong computer or kung gamit nyo ay cellphone, papasok na yan sa inyong photo gallery. Okay? Doon nyo na lang siya bubuksan. Okay? So, once na nakasave na yun doon, yan na yung mga kailangan nyo ipakita pag lalabas kayo sa mga grocery, sa department store, whatever, kung saan may kailangan ng QR code. At yan na rin yung inyong Mandabox registration. Okay, loud and clear. Next. Okay, how to register your household. Okay, natandaan nyo. So, nung binigyan tayo ng household number at code, so once na successful ang ating registration, ay magkakaroon tayo ng waiver, kakaroon tayo ng confirmation registration card, yan yung sinasabi ko, kakaroon tayo ng card, at magkakaroon din tayo ng household number. Okay, paano naman ang household code? Okay, so close muna natin to. Household code, saan manggagaling yan at paano natin siya makikita? Okay, so balik ulit tayo sa ating Mandabox screen. Ayun, your household code. So, ito yung eksaktong itatype nyo doon sa household code kanina. Okay, so ang gagawin natin, kukunin natin yan, highlight and then copy, Control C, or save nyo doon kung magamit kayo ng cellphone. Save nyo, copy and then paste. So, dito, ganun din, copy and paste. So, balik tayo doon sa main screen. Yan. At ipipaste ko lang siya dito. Okay? And then, submit. Okay? And then, that's the only time na pwede nyo na silang i-enter o i-register.
Okay, lahat na, anak nyo, asawa nyo, kapatid nyo, kung hindi pa mga nakaregister, kahit yung mga kasambahay, po pwede na rin yan. Kahit na sino po pwede na sa Manda Box yan. Okay, wala nang pinipili, kahit sino. Okay, so ganun lang gagawin natin, submit, and then kamukha nung process ng pre-registration. Pareho din kung paano natin siya ginawa dati. Very simple, okay? So, next. And kapag binuksan nyo ang inyong email, doon nyo siya makikita. Okay? So, ayan. Tandaan nyo, nasa email tayo ngayon. At Mandabox registration, yan yung pinadala sa atin ni Mandabox. Okay? So, pag in-scroll nyo siya, ibaba, at the bottom, meron tayong 3 attachments. Okay? So, yan yung importante. Kaya, binigay nila sa'yo yan 3 information na yan. Okay? Meron ka ditong confirmation na nag-register ka, na ikaw ay bona fide Mandaleño. And then, yung QR code mo, kung sakaling hindi mo nakuha doon sa previous na screen natin. Ayan. Kung hindi mo siya na-download dito, don't worry. May paraan pa para makuha nyo yung inyong QR code. Okay, nabanggit ko doon sa umpisa na ihahabol ko ang mga important highlights at ang mga importanteng mga messages natin or questions. Katulad ng matagal na ako nag-register, bakit wala pa, bakit hindi pa ako tinatawagan, tatawag pa ba or magte-text pa ba, paano ko malalaman. Okay, ang lahat ng yan ay nasasakop lahat sa condition. Okay? Depende sa unang-una, availability ng vaccine. Second is yung availability naman ng mga priorities. Okay, sino-sino yung mga priorities? Yan yung mga frontliners, mga A4s, mga seniors. So, kung consider ka dyan, pasok ka dyan sa mga kategory na yan, well, dapat mauuna ka. Kasi ganito yan eh. So, isang website, wala pang sorting yan ng mga categories. Doon pa lang nila sinusort yung mga categories kapag ka naka-register na kayo. So, kung hindi kayo naka-register, hindi kayo mapapasama. So, that's the best thing. Importante ay naka-register. Kahit mali ang details, may mga mali, may error, basta nandun yung cellphone number nyo at yung email, yun ang importante, yung dalawa. Plus, siyempre, yung pangalan nyo. Okay? Basta nandun siya, kahit iba may mga errors yung ibang details nyo. So, don't worry. At hindi nyo na nahabol yung in-explain ko kanina na within 24 hours. No worry tayo. Okay? So, and what to do next? Okay, say for example, talagang init na kayo, tingin nyo masyado nang matagal, meron pa rin kayong magagawa. Pwede kayong pumunta sa nearest barangay na merong connect sa vaccination. Kasi minsan tumutulong sila, lalo yung mga hindi marunong mag-online, pwedeng pumunta doon, pwedeng doon sa kanila magpatulong at sa kanila magpa-register. So, meron silang connect doon siya, may connection sila doon sa actual na vaccination. Okay? So, pwede kayo pumunta sa barangay o pwede kayo pumunta sa nearest vaccination site. Hindi as walk-in kasi hindi kita tanggapin. Pwede kayong mag-inquire. Especially kung malapit lang yung location nyo doon sa place ng vaccination, pwede kayong mag-inquire. Kasi, especially kung kasali kayo sa mga priorities, dapat natawagan na kayo. Now, hindi maiiwasan yung mga errors kasi laging meron yan. So, for example, kayo ay senior at bakit hindi pa kayo tinatawagan na dapat tinawagan na kayo? And it happens too many times. Hindi lang sa inyo, hindi lang sa iba. Hindi maiiwasan magkaroon ng error. Kaya it's always a best practice kung medyo tingin nyo, delay na kayo, go to the nearest barangay or go to the nearest vaccination site para mag-inquire. Okay? Definitely, pag nandun na kayo, tatanggapin na kayo because you are considered priority. Now, kung hindi kayo priority, at least malalaman nyo lang yung kondisyon. Kung waiting kayo or nandun ba kayo talaga sa list. Okay? And then, kailan kayo mabibigyan ng vaccine. Okay? So, ano pa ang hindi natin na-cover? So, I think na-cover na natin lahat. At kung meron kayong question, whatever, meron pa akong hindi nabanggit o meron pa akong hindi nasabi, don't hesitate. Comment lang kayo sa baba. Okay? Para sa atin to, tulungan tayo. And always, as I'm saying, lagi tayong mag-iingat and
God bless. I like it, I love it, I want some more of it. Zile zile, zile zile, yo alert, y'all mile mile, mile mile.